Akala natin ay puro saya lang ang hatid ng araw ng pagtatapos na Rebecca bilang summa cum laude. Ngunit sa likod ng mga medalya at palakpakan, may panibagong bagyo palang nagbabadya. Biglang nagpakita si Doc Jovan, ang lalaki matagal na nilang hinihintay. Ngunit dala-dala rin niya ang isang nakakalitong balita at ang babala tungkol sa demonyong amain na si Raul. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang pagsubok. Dahil sa kalagitnaan ng kanilang selebrasyon, biglang nagkasakit at nanginginig na bumagsak ang batang si Jayden. Sa mabilis na paglipad nila patungong Santa Ana, Cagayan, gamit ang chopper na paliligiran si Rebecca ng mga tanong at lihim. Ano nga ba ang totoong kondisyon ni Jayden? At sino ang misteryosong sweetheart na kausap ni Doc Jovan sa telepono? Samahan niyo ako at alamin natin ang mga sagot sa pagpapatuloy ng ating kwento. Rebecca POV. Isang linggo ang lumipas at ngayon graduation day ko na. Ang araw na matagal kong pinangarap. The hall has filled with cheers, flowers, and flashes of cameras. Pero sa kabila ng lahat ng ingay, ramdam ko mabigat pa rin ang dibdib ko. Naroon si Sister Fatima, nakangiti habang nakaupo sa unahan, kasama si Sister Maria. Sa tabi niya sina Jayden at Joshua. Parehong naka-formal at mukhang proud na proud. Ngumiti ako sa kanila pero agad ding sumeryosong mukha ko nang mapansin kong namumutla si Jayden. Ilang araw ko na siyang nakikitang napapahawak sa sentido. Minsan nahihilo, minsan parang wala sa sarili. Jayden, sure ka ba na okay ka lang? Mahina akong tanong bago nagsimulang ceremony. Ngumiti lang siyang pilit. I'm fine ate. Don't worry about me. Just enjoy your day, okay? Pero hindi ako mapalagay. Si Jayden ang pinakamaingay sa kambal, ang pinaka-energetic. Seeing him weak, it didn't feel right. Alam ko na may problema sa kapatid ko. Napatingin ako sa stage habang tumutugtog ang school hymn. Pero sa totoo lang, lutang ang isip ko. Wala pa ring message mula sa sponsor ko. Ilang araw na siyang hindi nagpaparamdam. Wala man lang good luck o kahit na simpleng tawag. Nakakapanlumo. Today was supposed to be special pero parang may kulang. At habang naghihintay ako sa tawag ng pangalan ko, bigla kong naalala si Joanne. Kung saan man siya ngayon, siguradong siya ang unang tatayo't sisigaw ng, "That's my ate!" Habang lumalakad ako sa stage, napakagat ako sa labi at pilit pinigil ang pagtulo ng luha. Joanne, I made it. Nang marinig kong pangalan ko parang bumalik ako sa realidad. Summa cum laude, Rebecca Jane de la Vega. Tumindig ako't lumakad papunta sa entablado. Ang palakpakan, ang flash ng kamera, lahat ng yun parang panaginip. I bowed slightly as I received the medal, then went to the podium for the speech. Huminga ako ng malalim bago nagsimula. 4 years ago, I didn't even know where life would take me. I walked into this journey with fear and doubt, but I also carried faith and the hope that maybe, just maybe, I'd make the people I love proud. Saglit akong tumingin sa unahan, nakita ko sina Jayden at Joshua. Parehong ngumiti at kumaway. Si Sister Fatima naman tahimik na nagdarasal. This medal isn't just mine. Pagpapatuloy ko. It belongs to everyone who believe in me, to my siblings who gave me strength just by existing, to Sister Fatima who never gave up on us. Napahinto ako at bagyang huminga ng malalim. And to the person who supported me from afar. I may not see you right now, but if you're hearing this, thank you for believing in me when no one else did. A soft murmur rippled through the crowd. I smiled, trying to hold it together. Then as my gaze drifted across the hall, napahinto ako doon sa dulo ng auditorium. Sa tabi ng pinto may nakasandal na lalaki. Plain white shirt, black jeans at magulong buhok na tila nilaro ng hangin. Simple lang, pero imposible kung hindi siya makilala. Si Doc, bumalik siya. Ang tibok ng puso ko'y parang biglang umigting. The noise around me faded. The cheers, the lights, everything. All I could see was him, standing there. Calm, steady, with those same eyes I once knew so well. Napakapit ako sa podium, pilit na pinipigilan ng panginginig ng kamay ko. He was watching me, and in that moment,
While the audience applauded, I realized something that made my chest tighten. Doc Jovan, sa gitna ng lahat ng tao, ng ilaw, ng ingay, ang tanging tanong na gumulong sa isip ko ay, bakit siya nandito? Baka kukunin niya na kami? Yun ang sinabi niya noon bago siya umalis na babalikan niya kami pagkatapos kong makagraduate. Pagkatapos kong magsalita sa stage, marahan kong binabang mikropono at bumalik sa upuan ko. Ramdam ko pa rin ang panginginig sa kamay ko habang pinipilit kong umiti sa mga bumabate. Nagpatuloy ang programa hanggang sa tuluyang natapos at nagsimula ng picture taking. Lahat masaya. Puno ng tawanan, iyakan at mga yakapan, lumapit sa akin sina Tina at Chris. Parehong may luha sa mata. Congrats Rebecca! Sabay nilang sabi sabay yakap. Thank you, mahina akong sagot at pilit na pinipigilan ang emosyon. Ngumiti si Tina. Next week, lilipad na ako pa Manila. May offer na ako sa St. Luke's. Wow, sabi ko, pilit na masigla. I'm so proud of you. Si Chris naman ay napatingin sa akin. Ako rin, kukunin na ako ni Mommy. Sa States na ako mag-work. Ngumiti ako pero ramdam kong bigat sa dibdib ko. Then, it's just me here. Hey, sabi ni Chris sabay tapik sa balikat ko. You will be fine. You're the strongest among us. Nagyakapan kaming tatlo. Yung tipong mahigpit na parang ayaw nang maghiwalay. Take care, okay? Sabi ko sa kanila. You too, Rebecca. Sabay nilang tugon bago sila tuluyang umalis. Naiwan ako nakatayo doon. Sinusundan ng tingin ng papala yung mga kaibigan ko. May ko anong lungkot sa dibdib ko pero bago pa man ako tuluyang lamunin noon, narinig kong tinawag ako ni Sister Fatima. Rebecca, may hinahon pero malambing ang boses niya. Pagharap ko kasama niya si Sister Maria at ang kambal. Ngumiti siya agad ako niyakap. Congratulations anak, you did it. Kasabay nun naramdaman ko humigpit ang yakap ng kambal sa akin. Ang galing mo talaga ate, sabay-sabi nila at halos sabay-sabay ang boses. Napangiti ako at halos mapaiyak sa saya. Thank you mga bulilit. Biro ko sabay halik sa tuktok ng ulo nila. Ngumiti rin si Sister Maria. I'm sure si Joanne sobrang proud sa'yo ngayon. Parang may kumurot ulit sa puso ko nang marinig ko yon. Tahimik ako na payuko pero marahang hinaplos ni Sister Fatima ang balikat ko. She's watching over you Rebecca and she's happy. Tumangulang ako. I hope so sister. Halika na. Sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. May naghihintay sa labas. Sabay kaming lumabas ng gymnasium. Paglabas namin sa entrance door, agad ko nakita siya. Si Doc Jovan, nakatayo sa gilid at nakangiti. Paglapit namin ngumiti siya sa amin. Congratulations Rebecca, sabi niya sabay tingin sa kambal. Kumusta kayong dalawa? Tuwang-tuwang kambal, halos sabay na nagsalita. Kuya Doc, kakain tayo? Yeah, natatawang sagot niya. Kumain tayo sa labas, may treat. Tumingin ako sa kanya. Sino ba naman ako para tumanggi? Lalo na't nakikita ko na masaya ang kambal. Kaya kahit na may kaba sa dibdib, tumango ako. Sure, sagot ko. Habang naglalakad kami patungo sa parking lot, ramdam kong malamig na simoy ng hangin. Tahimik lang si Doc, pero nararamdaman ko na may gusto siyang sabihin o baka ako lang yung nag-iisip ng sobra. Baka nga kukunin niya na kami ngayon. At kung totoo yon, hindi ko alam kung handa na talaga ako. Tanghaling tapat na makarating kami sa floating cottages. Malakas ang sikat ng araw pero hindi nakakainit. Dahil hinahampas ng malamig na hangin, nakakaaliw panoorin yung mga cottages na dahan-dahang umuuga sa ibabaw ng tubig. May mga bangkang dumadaan, may mga batang nagtatawanan sa hindi kalayuan. Ramdam mo yung simoy ng alat ng hangin, malamig pero nakaka-relax. Sa gitna ng mahinang hampas ng hangin, naroon kami, ako, ang kambal, si Sister Fatima, si Sister Maria at si Doc. Sa mesa, puro seafood, crabs, shrimps, buttered squid, baked tahong at inihaw na pusit. Halos hindi magkanda tutong kambal sa pagkain, lalo na si Joshua may hawak pang hipon habang nakangiti. Ate, ang sarap, sabi niya at punong-puno ng excitement. Napatawa ako, dahan-dahan lang, baka mabulunan ka dyan. Tahimik lang si Doc sa una, pinapanood kaming kumain. Then he finally spoke, calm but firm. Tomorrow, ani habang tinitignan ako, may konting handaan sa orphanage para sa mga bata. Celebration din para sa graduation mo. Napatingin ako sa kanya at nagulat sa idea.
Talaga po? He nodded. Yes, pero pagkatapos nun, aalis na tayo. I'll be taking you and the twins with me. Parang tumigil sandali ang mundo ko. Aalis? Mahina akong ulit. Yeah, di ba? Yun ang plano? Marahan niyang sabi. Don't worry, may bahay na akong na-prepare. It's safe, tahimik at malayo sa kahit na anong gulo. Nakatingin lang ako sa kanya, hindi makasagot agad. The way he spoke, may assurance, may tiwala, may sincerity. But Doc, it's too much. Nahihiya po ako. He cut me off gently. Rebecca, tawag niya sa pangalan ko, diretsong tingin. You don't have to feel that way. Hayaan mo na muna akong tulungan ka, okay? You and the kids deserve peace. Tahimik ako napayupo. Tama naman siya. Gusto kong makalayo. Gusto kong maprotektahan ng kambal pero may kung anong kaba pa rin sa dibdib ko. Napatingin ako kay Jaden. Tahimik itong kumakain. Maputla pa rin ang mukha. Si Joshua naman, masigla at sarap na sarap. Tsak sa pagalis namin sa bahay ampunan, mamimiss nilang mga bata kahit na ako. Nakaramdam ako ng kurot sa puso. Tumango ako, marahan. Okay, Doc, bulong ko. For now, maybe this is the best choice. Gumiti siya talatang nakahinga rin ng maluwag. Good, Anya, bago siya bahagyang sumandal sa upuan. At least, makakabawi ka na sa mga taon na puro takot lang ang dala ng paligid mo. Saglit siyang natahimik bago nagsalita ulit. And, Rebecca, about your uncle? Agad ako napaangat ng tingin. What about him? Nagbagong tono ng boses ni Doc, naging seryoso at mabigat. I've done my own checking, he began. Your Uncle Raul is not just a simple troublemaker. He's involved in an illegal organ trade network. Human organ trafficking. Nanaki ang mga mata ko, hindi lang pala manyaki sa talagang demonyo siya, tulad ng ginawa nila sa akin without my consent. What? Halos hindi ko nasabi ng maayos. Tumango siya, mahigpit ang panga. He's on the run now. May mga kaso na siyang kinakaharap. Multiple counts of kidnapping and illegal human organ harvesting. The authorities are already searching for him. That is why I need to keep you and the twins safe, Rebecca. Napasinghap ako, napakapit sa mesa at parang lumamig bigla ang paligid kahit na mainit naman ang hangin. Hindi ko alam, halos pabulong kong sabi. Akala ko talagang manyak lang siya. Hindi lang ganun, sagot ni Doc, marahan pero buo. People like him, they target the weak. Children, women, anyone they can control. Kaya kailangan ko siguraduhin na hindi na siya makakalapit sa inyo. Hindi ko na napigilang mapatingin sa kamay ko, nanginginig. Ilang segundo lang, pero parang ang tagal bago ako nakasagot. Thank you, Doc, sabi ko sa wakas. For not turning your back on us. He smiled faintly. You don't have to thank me, Rebecca. You're under my care now and I promise no one will ever hurt you again. Napatingin ako sa kanya. The conviction in his eyes was something I'd never seen before. Calm, steady pero ramdamang bigat ng bawat salita. Tumango ako at nakaramdam ako ng relief sa sinabi ni Doc. Nasa kalagitnaan pa kami ng pagkain na biglang sumimangot si Jaden. Hawak niya pang kutsara pero unti-unti itong bumagsak mula sa kamay niya. Jaden? Tawag ko't napakunot ang noo ko. Ano nangyayari? Napahawak siya sa sentido niya at parang pinipigilan ng sakit na hindi niya maintindihan. Ate, ang ulo ko, masakit. Garalga niya sabi tapos napangiwi siya, halos mangiyak. Mabilis akong tumayot lumapit sa kanya. Hey, look at me. Jaden, okay ka lang? Nanginginig ang boses ko habang hinahaplos ang likod niya. Pero ang bata parang hindi na makasagot ng maayos. Ate, parang umiikot yung paligid. Nabubuli niya sabi. Halos himatayin ako sa kaba nang marinig ko yon. Tumayo rin si Doc Jovan. Agad lumapit sa amin at hawak ang pulso ni Jaden habang sinusuri yung mata nito. Pale niya siya. Bulong niya at seryosong tono. Rebecca, kailan mo sinabing nagsimula yung headaches niya? 3 days ago. Sagot ko agad at halos hindi na ako makahinga. Pero sabi niya okay lang daw. Akala ko pagod lang. Tumingin sa akin si Doc, diretso sa mga mata ko. He's not okay. His speech is starting to... Napapansin mo? Parang biglang tumigil ang oras ko. Tinignan ko si Jaden. Oo nga, parang hirap na siyang bumigkas at ang isang mata niya parang medyo naglalaw sa focus. Doc, what is happening to him? Possible neurological issue. Mabilis siyang sabi habang kinuha ang cellphone. Could be something with the optic nerve or
Huminga siya ng malalim. We need to get him to the hospital. Now. Ate, mahina ng boses ni Jayden at halos hindi maayos ang paghinga. Sorry po, ayoko sanang sirain yung lunch. Napaluha ako, tinawakan kong kami niya ng mahigpit. Shh, baby, don't say that. Wala kang sinisira, okay? Just hang on. Mahinang tumango si Jayden. Please God, not him, not now. Bakit parang di na natatapos yung mga pagsubok namin? Pagkarating namin sa ospital, halos hindi na ako makahinga sa sobrang kaba. Agad na bumaba si Doc Jovan. Binuhat si Jayden at mabilis na sumigaw sa mga staff na nasa lobby. Emergency! Get a stretcher now! Wala na akong nagawa kundi sundan sila. Habang si Joshua nakahawak lang sa laylayan ng damit ko, nanginginig. Nakasunod din sina Sister Fatima at Sister Maria. Pagdating sa ER, sunod-sunod ang mga utos ni Doc. Check his vitals, oxygen level, and the blood sugar. I need the MRI scan ready stat. Mabilis namang gumalaw ang mga nurse pero ramdam ko sa mukha ni Doc ang frustration. Pawis ang noon niya kahit na malamig ang aircon. Doc, sabi ng nurse, MRI is down for maintenance. The technician said the machine's been offline since last night. Napamura si Doc, halos hindi makapaniwala. You've got to be kidding me. Pinisil niyang tulay ng ilong niya, halatang pigil ang inis. Fine, we'll go with the CT scan for now. Matatag niyang sabi kahit na halatang hindi siya kontento. But we might miss something small. Keep him stable while we prep. Habang nilalagay nila si Jayden sa stretcher, hindi ko mapigilang lumapit. Doc, is that enough? The CT scan? Mahina akong tanong at halos hindi ko makontrol ang panginginig ng boses ko. Tumingin siya sa akin ng diretso pero may pag-aalangan sa mga mata. It will give us an idea pero napalunok siya. If it's something microscopic or deeper in the brainstem, CT won't pick it up clearly. MRI would been better. Tumango lang ako kahit naramdam ko na nagdidilim na ang nasa gilid ko. Sina Sister Fatima at Sister Maria ay nagdarasal. Lumipas ang ilang minuto at lumabas si Doc Jovan mula sa city room. Tinanggal niyang mask niya at lumapit sa amin. For now, sabi niya, everything looks normal. Normal? Napabulalas ako talos hindi makapaniwala. Pero Doc, he can't even talk properly. And he's been complaining about headaches for days. Tumango siya at mahinahon. I know, that is why we can't stop here. The CT can't detect everything, lalo na kung it's something like eye macular tumor or early stage lesion. It's possible there's pressure building inside his brain. Pero hindi pa nakikita sa scan. Napatakip ako sa bibig ko, pigil ang luha. So there's still something wrong? Yes. Sagot niya mahina pero buo. We just can't see it yet. Tahimik ako na paupo sa upuan sa gilid habang tinitignan ko si Jayden sa kama. Nakapikit at parang napaka-fragile niya. Naginit ang bawat sulok ng mga mata ko. Hindi ako sanay na makitang kapatid ko ng ganito. Si Joshua naman hawak ang kamay ng kakambal niya. Mahigpit, hindi bumibitaw. Doc, gagaling po siya, hindi po ba? Tanong niya at halos pabulong. Tumingin si Jovan sa kanya tapos sa akin. I will do everything I can. Mahina niyang sabi. But we need to prepare for what we might find once we get that MRI. Napayuko ako, pilit pinipigilan ng pag-iyak. Sa isip ko isang dasal lang ang paulit-ulit. Lord, sana maling hinala lang ito. Sana hindi totoo yung iniisip namin. Habang tumatagal mas lalo ko nararamdaman ang bigat ng takot na hindi ko masabi. Dahil sa pagkakataong ito, mukhang hindi na sakit lang ang kalaban namin. Natatakot ako sa maaring sakit ni Jayden. Rebecca, ani at marahang hinawakan ng braso ko. We can't stay here any longer. Kulang ang equipment nila. Walang MRI machine and the CT scan didn't show anything conclusive. The CT scan only give us limited images of the brain. I need the full MRI to confirm what is happening. We'll fly tonight, okay? I'll make the arrangements. May tatawagan lang ako, someone who can pick us up. Hindi ko alam kung paano ko ipoprosesong lahat. Parang biglang sumikip ang paligid, parang bawat segundo nagiging mabigat. Tumango na lang ako kahit hindi pa rin ako sigurado kung kaya ko. Okay, just do whatever you think is best for him. Mahina akong sagot, ngumiti siya ng bahagya. Sinubukang magbigay ng assurance. Don't worry, Rebecca. I won't let anything bad happen to your brother. He'll get the right treatment, I promise.
Pagkasabi niya noon ay tinalikuran niya na ako at lumayo para tumawag. Doon ko lang naramdaman ng matinding kaba na parang pinipigang puso ko. Mabilis ako napalingon nang marinig kong daing ni Jayden. Ang noon niya pinupuno ng pawis at ang mga mata niya tila nahihirapan na mag-focus. Jayden! Mabilis akong lumapit, hinawakan ng malamig niyang kamay. Hey baby, I'm here. It's okay, ate's here. Ate, mahina niyang sambit at halos pabulong. Tila hirap na magsalita. Shh, don't talk, okay? We'll go to a better hospital, promise. Doc Jovan's taking us there. Sa gilid na kaluhod, sina Sister Fatima at Sister Maria, higpit na nagdarasal habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng Diyos. Lord, please spare this child. Give him strength. Mahina nilang dasal. Pinisil kong kamay ni Jayden, pilit pinatatatag ang sarili kahit na nanginginig ng tuhod ko. Just hold on a little longer, Jayden. We're leaving soon, okay? Ate's not going to leave you. Sa malayo narinig kong tinig ni Jovan na may kausap sa telepono. Mabigat ang tono. Yes, we're leaving now. I need an ambulance ready at the airstrip. Sa sandaling yon, alam kong wala nang atrasan. Gagawin kong lahat makalayo lang kami sa panganib at mailigtas kong kapatid ko. Maingay ang ugong ng chopper pero mas malakas pa rin ang halakhakan ng kambal habang lumilipad kami palayo. Si Jayden kahit na namumutla ay nakadungaw sa bintana, nangingislap ang mga mata sa tuwa. Ate, ang liit ng mga bahay! Sigaw ni Joshua sabay turo sa ibaba. Parang mga laruan! Dagdag pa ni Jayden. Humahagik-hik kahit na halatang pagod na. Napangiti ako kahit na saglit. Nakakahawang saya nila. Ang paraan ng pagtawa, ang pagkasabik sa bawat bagong tanawin. For a moment, it felt like nothing was wrong. Para bang hindi namin kailangan magmadaling umalis. Para bang hindi kami tinatabunan ng takot at uncertainty. Pero sa kabila ng ngiti ko, mabigat pa rin ang dibdib ko. Habang pinagmamasdan ko silang magkahawak kamay, tahimik akong nanalangin. Please Lord, kung may awa ka pa sa amin, huwag mo nang dagdagan. Wala na kaming mga magulang. Kinuha pa sa amin si Joanne, pati ba si Jayden? Hindi ko na kaya may mawala ulit. Napabuntong hininga ako. Pinilit ang sarili ko huminga ng malalim. Sa gilid ng mga mata ko, napansin ko si Doc. Nakaupo sa tapat ko, seryosong nakatingin. Hindi siya nagsasalita, pero may kuha ng bigat sa tingin niya. Hindi yung tingin ng isang doktor lang. May halong lungkot, may pag-aalala at may halong guilt na hindi ko maipaliwanag. I turn away, looking out the window instead. Ayokong basahin pa kung anong meron sa mga mata niya, baka kung ano lang ang isipin ko. Maya-maya napayakap sa akin ang kambal. Nakahiga sila sa magkabila kong hita. Pareho ng tahimik at marahang humihinga sa pagod. Hinaplos kong buhok ni Jayden. Pagkatapos sinalikan kong noon nila. Nandito ako, mahina kong sabi. Ate's not going anywhere. At doon na ako hindi nakapagpigil. The tears just fell. Tahimik at walang hikbi pero masakit. Yung tipo ng sakit na hindi mo alam kung saan mo ilalabas. Tumunog bigla ang cellphone ni Doc. Napalingon ako nang marinig kong sinagot niya yon. Sweetheart, aniya sa kabilang linya, kalmadong boses pero may lambing. Wait for me there, okay? I just need to drop off a patient. Emergency. Parang biglang bumigat ang paligid. Hindi ko alam kung bakit pero sumikip ang dibdib ko sa narinig. Sweetheart, parang narinig ko sa sponsor ko. Ibinaling ko ulit ang tingin sa labas ng bintana at pinilit kong umiti habang pinupunasan ng luha sa pisngi ko. Ang langit sa labas ay kulay kahel na, kalmado at maganda. Pero sa loob ko ay parang may bagyong hindi ko kayang itigil. Medyo madilim na nang lumapag ang chopper sa isang maliit na open field. Sa paligid ay puro puno ng nyug at malalawak na damuhan at sa hindi kalayuan, tanaw kong dagat. Kalma at kulay asul na parang salamin. Hindi to syudad, walang mga gusaling sanay akong makita, wala ring ingay ng trapiko, tahimik, malinis at amoy alat ng hangin. Welcome to Santa Ana, sabi ni Doc habang tinutulungan kaming bumaba. It's still part of Cagayan Valley. Simple place but peaceful. Tumango lang ako at wala akong masabi. Sa loob-loob ko, hindi ko alam kung bakit dito niya kami dinala. Akala ko dediretso kami sa ospital sa Maynila. Pero pinili ko manahimik. Pagbaba namin ay may nakahintay ng van. Sumakay kami, ako, ang kambal at si Doc Jovan. Sila sister nagpaiwan na sa ampunan. Tahimik lang ang biyahe. Tanging ingay ng makina at tampas ng hangin sa bintanang maririnig. Napansin ko nakapikit na si Jayden, nakasandal sa braso ko. Pagod na pagod. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, humintong sasakyan sa harap ng isang bahay. Hindi ito malaki pero maganda.
Gawa sa makintab na kahoy ang dingding at may malalaking bintanang kawayan. At ang bubong ay gawa sa nipa. Sa paligid may mga halaman at isang pathway papunta sa dalampasigan. Ang dagat tanaw mula dito, ilang hakbang lang ang layo. This will be your temporary home, may sabi ni Doc habang binubuksan ang pinto. Pagpasok namin bumungad sa amin ng kasimplihan ng bahay. May maliit na sala, 2 kwarto at kusinang simple pero maaliwalas. Parang bahay sa probinsya pero may halong modern touch. May mga frame photos ng dagat, mga kortina at kulay puti ang linis tignan. Pagod na kayo, alam ko, sabi ni Doc Jovan habang lumingon sa akin. You'll stay here for now. The beach house is mine. I really come here but it's safe and private. Kompleto ng lahat na kailangan nyo like foods. About 30 minutes from here, papuntang bayan. Nasa bayan din ng Alcarte Medical Hospital. I work there. It's one of the biggest in the area. Modernized and fully equipped so you won't have to travel far for treatment. Jaden will be taken there later for full checkup. Habang nagsasalita siya parang nawawala ko sa sarili. Ang dami niyang sinasabi pero isa lang ang kumakapit sa isip ko. Mamaya pa si Jaden dadalhin sa ospital. May susundo sa inyong ambulansya, dagdag ni Doc. Unfortunately, I won't be able to come with you right away. There's an urgent matter I need to attend to. Baka 3 araw akong mawawala. Parang huminto sandali ang oras. What? Mahina akong tanong, hindi makapaniwala. He gave me a small apologetic smile. Don't worry, Rebecca. Nurse Joy will come here. She's one of my trusted staff. She'll take care of Jaden's transfer at siya rin ang magtuturo sa'yo sa magiging trabaho mo sa kliniko. Temporarily, you will be fine, okay? Tumango lang ako kahit hindi ko alam kung naintindihan ko pang lahat ng sinabi niya. Akala ko sasamahan niya ako kay Jaden pero hindi pala. Mas mahalaga siguro yung tawag kanina. Ang salitang sweetheart, biglang sumagi sa isip ko at may kung anong hapdi sa dibdib ko na hindi ko alam kung bakit. Just trust me, sabi ni Doc at mahina pero buo ang boses. You and your siblings are safe here. Tumango ako ulit kahit ang totoo. Gusto kong tanungin kung bakit kami dito. Bakit parang ang daming secret sa likod ng mabait niyang mga mata? Pero pinili kong manahimik sapagkat sa ngayon ang tanging importante ay si Jaden. At ang dasal ko lang sana, hindi pa huli ang lahat. Mula sa tagumpay ng pagtatapos hanggang sa matinding takot para sa kalusugan ni Jaden, talaga namang sinubok muli ang katatagan ni Rebecca sa kabila ng pagpapatuloy ng buhay sa isang bagong lugar sa Santa Ana. Patuloy pa rin bumabagabag sa kanya ang mga hindi masagot na tanong at mga lihim sa paligid ni Doc Jovan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mahalagang aral na iniiwan sa atin ng kabanatang ito. Ang tunay na pagmamahal ay responsibilidad sa pamilya ay nakikita sa pananatilit pagiging matatag sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Tulad na Rebecca, kahit gaano kabigat ang takot at pag-aalala, mas pinipili niyang magpakatatag para sa kanyang mga kapatid. Sa oras ng matinding pagsubok, ang ating pananampalataya at pagmamahal sa pamilya ang nagsisilbing natatanging lakas natin. Ano kayang tunay na karamdaman ni Jaden at anong totoong dahilan ng pag-alis ni Doc Jovan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.